handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang umaga po. Ako si Ginoong Leo Palma, Tubong Mindanao. At sa ngayon po ay naninirahan sa Kalakhang, Maynila. Dating misyonaryo ng yoga at meditation sa loob ng 20 years. At saka pag-ikot-ikot na rin po sa iba't ibang kontinente ng ating mundo. Sa South America, sa Africa, sa Europe, Southeast Asia. At nagsilbi na rin po, hindi lang sa ating kababayan, good rin sa mga nangangailangan ng tulong sa mga kontinenteng ito. Sa ngayon po ay dito tayo ngayon sa Calamba, dito po sa bayan ni Jose Rizal. Ngayon po ay nandito tayo sa bayan ng Calamba, dito sa Laguna, kung saan po ay nakikita natin ang bahay ng ating dakilang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon po, sa isang kislak bata, makikita mo na may ganitong bahay noong 19th century, ay kaagad napasok sa isip natin na si Jose Rizal ay hindi pinanganak sa budaya o isang liha. Siya ay nagmula isang yaman na pamilya. Bago pa ang influensya ng mga Espanyol. Kanyang pamilya po ay may influensya na sa mga mayayaman na dumadalo sa ating bansa. Tulad siguro ng Arabo, ng Chino na nangangalakal dito ngayon ng Espanyol. At kung suriin natin, alam natin na si Jose Rizal ay nagtapos ng kanyang pag-aaral, nagkaroon ng mga excellent grades sa University of Santo Tomas at sa Ateneo de Manila. At of course, dahil mayaman siya, ay nakakapag-afford siyang mag-travel abroad. At doon niya nakilala ang iba pang mga prominenteng mga anak ng mga pamilya ng mga kababayan natin dito sa ating bansa. So, sa madaling salita po, sa ngayon, sa ating panahon, ay maraming pinag-iusapan at isa na dito ang Maharlika. Kung bakit marami sa mga advocates ng Maharlika ay ayaw na ayaw sa pangalang Pilipinas, na kung saan ang ating bansa ay ipinangalan at ang ating katauhan bilang Pilipino. Dahil nga po, yun na rin sa mga pagsasaliksik, tayo ay ipinangalan sa isang hari na si King Philip II of Spain. Isang haring malupit, mapang-api, at walang pagmamahal sa atin. Si Haring Felipe po ay isa sa pinakamasamang hari ng panahon niya during the medieval age. At higit sa lahat, siya po ay namatay sa isang karumal-dumal na sakit na kung tawagin ngayon ay syphilis. So yung social disease na yan, ng panahon ni Haring Felipe II ay walang lunas. So, isang sakit na nakakahiya. At doon po tayo naging Pilipino. Dahil sa ayaw po natin at sa gusto, kung tayo ay Pilipino, tayo ay naka-angkla, naka-chain doon sa katauhan ni King Philip Spain. Kaya marami po sa mga Maharlika ngayon ay ayaw
maging Pilipino dahil wala kang maipagmalaki. Ikaw ay pinangalan sa isang haring namatay sa venereal disease. Yun ang aking katauhan na ipinapakita sa mundo. Dahil dyan, ay marami rin nagtataka kung bakit ang ating mga ninuno na nakipaglaban sa ating kalayaan ay hindi man lang naisip na sila ay Pilipino dahil sa hari ng Espanya. Dahil nga po sabi, ang ating dakilang bayani ay hindi naman po siya nag-advocate ng independence sa Spain. Gusto niya lang na magkaroon tayo ng representation doon sa Kongreso ng Espanya. At least ma-recognize ng Espanya ang Pilipinas bilang isang probinsya. Pero sa time na yun ay wala pa sa isip ni Rizal na tayo ay tuloy ang maging malaya. Dahil sa paningin niya, wala tayong kakayahan o puwersa upang ganap na kumawala sa Mother Spain. So maraming nagsasabi na ang ating bayaning si Rizal ay hindi rin sumuporta sa early days ng revolusyon. Dahil nga sa walang pondo, walang pera, at walang armas. Ang ating mga revolusyonaryo na pinangungunahan ni Gat Andres Bonifacio na kung saan ay pag-uusapan din natin later. Ano nga ba ang masama sa Pilipinas at maraming grupong ayaw dito? Kung naaalala po natin si Kuya Eddie, ang ating statesman at dating senador, Kuya Eddie Ilardi, sinabi niya kasi na dahil si Haring PDP ay siyang sanhi kung bakit tayo ay naging Pilipino at kung saan ipinangalan ang ating bansa ay isang napakasamang hari ng Espanya na binanggit ko na rin. Siya ay isang taong immoral at namatay sa nakakahiyang uri ng sakit o social disease tulad ng AIDS, gonorrhea o syphilis. Kaya sa ayaw man at gusto natin kapag tayo ay tinatawag na Pilipino na nakatira sa bansang Pilipinas ay bitbit na rin natin ang masamang imahe ni Haring Felipe at ang mga Pilipino ang representante ng naturang hari kung saan ito ay tinagurian na the dark days of Europe. Sinabi rin ni Kuya Eddie na walang dekrito man lamang na pinairal si King Charles, ang ama ni Philip at hari ng Espanya, na ipangalan sa kanya ang kapuluan ito. Wala siyang pakialam, hindi niya pinansin. Wala yan, akin na yung mga dito. Walang naging referendum kung payag ba ang marami na ipangalan sila sa isang napakasama at napakalupit na hari ng panahon ng medieval era. Walang referendum, hindi inulsulta ang ating mga ninuno kung okay ba sa kanila o hindi. Ipangalan sila sa haring namatay sa Sibilis. Si King Philip ang pinakamatinding instigador at administrador na kinakatakutan, malupit at walang awang inkwisisyon at pumatay sa pamamagitan ng pagsulog ng buhay at pugot ng ulo sa mga tinatawag niyang heretics tulad ng ating mga kapatid na Muslim at Protestante. So yun po tayo pinangalan sa haring yun. Actually, para naman sa akin, personally, kung ipinangalan tayo sa isang tao, okay lang din sana yun kung katulad ni Simon Bolivar, na kada Boliviano ay proud na sila ay Bolivian. Dahil si Simon Bolivar ay isang tunay na liberator. Inalayan niya ang halos buong South America sa kuko na malupit ng mga Espanya. Pero si King Philip hindi. Isa siyang haring hindi pamarisan at hindi dapat tayong pinangalan sa kanya. Ngayon po, kung may mga pag-aagam-agam tayo tungkol sa pinagmulan ni King Philip II of Spain, narito po, babasahin ko yung mga libro na nagsasaad ng kanyang pagkatao. Ang mga authors po dito ay nagsaliksik, pumunta sa Espanya para lang talaga alagin
At sa pamamagitan ng mga records ay makakuha sila ng detalye o ebidensya kung saan ipinangalan ang aking bansa at ang ating higit. So, ang isa po dito ay King Philip II of Spain na sinulat ni Geoffrey Parker, Christ College, Cambridge, Scotland. Ito pong author nun. Ang pangalawa ay Amoris Idis Amoris de Filipi II in Spanish by Emilio Calderon. Pwede dyan po rin basahin ang Spain, the Root and the Flower by John A. Crow. Siya po ay isang professor emeritus of Spain in the Department of Spanish and Portuguese at the University of California, Los Angeles. He had made numerous trips to Spain over the last 50 years. And he is also the author of many books in Spain, Mexico, Latin America, and Greece, including The Epic of Latin America. Philip II by William Thomas Wallace. He is a prominent historian, educator, and author, and gained an international attention and recognition for his Spanish historical biographies of Spain, Isabella of Spain and King Philip II. So ito po yung mga libro na pwede nating basahin at saliksikin para po mawala yung ating mga pag-aagam-agam na tayo ay pinangalan sa isang hindi karapat-dapat na tao. Isang dugong maharlika. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang maharlika.